Salamat sa inawit ng choir, God and God alone. Tayo po ay nilikha at iniligtas ng Diyos para magpuri sa Panginoon. Diyos lamang. Tayo po ay nilikha at iniligtas ng Panginoon para purihin ang Panginoon. Sa panungkaparaanan, sa magitan ng ating mga labi, at sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Ang pamagat ng ating pag-uusapan, and became obedient unto death. Yung ating kukunin, obedient unto death. Obedient unto death. Tagalog yan po ay nagmasunurin hanggang sa simula lang, hanggang kalagitnaan lang? Yun ba tama? O hanggang kamatayan? Yan ang ating pinag-uusapan. Kung tayo susunod sa Diyos, hindi sa simula lang. Amen? Hindi sa gitna lang. Hanggang kamatayan. Are you with me? Alinaw na nagmasunurin hanggang walang problema, hanggang masaya, hanggang may pera, hanggang may nobya, hanggang walang bagyo. Ang pagsunod ng Panginoong Jesus na ginawa ay hanggang sa kamatayan. Tayo pong mga Kristiyano, hanggang saan tayo susunod? Are you listening? Sa debate, nasan ika sa Bible ang word for word? Para bagang kapanipaniwala kapag may word for word. At totoo naman yan. Pero hindi man tayo naniniwalang laging word for word. Basta nandun yung thought. Okay yun. Ang salitang Trinity, wala sa Bible. Pero obvious nandun ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Pero, naniniwala silang may thought, pero mas maganda kung may verbate. Ang tawag nila doon. Verbate. Word for word. Ito, word for word. Ang paglilingkod ay commitment. Kayo ay pinasahan na ng ating pipiliing ministry. Amen? Kayo ba'y nakapili na? At yan po ay ating itataas uli ang ating kanan ba o kaliwa? Kanan. Na tayo hindi nangako sa church lamang, higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Na sa ating lumikha at sa ating tumubos. Amen o ba? Ngayon, pag sinabing commitment, hanggang sa kamatayan. Na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Hindi sinabing hanggang sa kalagitnaan. Hindi siya sinabing hanggang sa simula. Si Kristo, kung siya po ay sumunod sa Diyos, sa kalagitnaan lamang, walang kaligtasan. Siya ay nagmistulang tupa na naging pipi, na hindi umimik. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili, gayong alam na alam niyang wala siyang kasalanan para patayin. Pero alam niya ang kanyang layunin na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung hindi siya mamamatay, walang kaligtasan. Kaya siya ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Maligtas lang tayo. Tapos tayo namang iniligtas, susunod sa Kanya pag maalwan lang. That is not right. Are you with me? Are you listening? Liwanag ko, na nagmasunurin hanggang pabor sa Kanya mensahe. Alam mo, maraming Kristiyano, masaya pagka siya ay napupuri. Pag pabor sa Kanya mensahe, paano pag tinatamaan ka na? Are you listening?
Ay, paano ka mensahe ang bigat na? If God love us unconditionally, let's obey to Him. Come what may. Are you listening? So, yan ang ating pag-uusapan. Palibasa yung nasumpungan sa anyong tao. Bakit? Siya'y nag-anyong tao eh. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nagmasunurin. Si Kristo'y nagmasunurin. Hanggang sa kamatayan. Kayo mga workers, hanggang kailan kayo workers? Akong pastor, hanggang kailan ako pastor? Kayong choir members, hanggang kailan kayo aawit sa Panginoon? Kayo mga soul winners, kayong nagbibigay ng tithes, offering, first fruits, hanggang kailan? Kayong sumisimba ng linggo, sumisimba ng Miyerkules, hanggang kailan? Si Kristo sumunod hanggang sa kamatayan. Ang hamon sa atin, obedient unto death. Are you listening? Hindi pag may handaan lamang. Hindi pag anniversary lamang. Hindi pag birthday lamang. Ano yung Katoliko? Kaya sisimba birthday. Ang Kristiyano, pag ligtas, talagang sisimba. Bakit? Masaya yan sa Panginoon. So, una, nating patalakayin na sa ating pag-aaral, the Word na binigay sa atin, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. Number one, mga batid, the sample has been given. The sample has been given. Kumbaga, ganun mga kapatid. Wala na tayong pwedeng inventuhin pang pasubali. Nailatag na ng Panginoon ang klase ng pagsunod. Are you with me? Wala na tayong iimbituhin. Kasi ipinakita ni Kristo yung tipo ng pagsunod. Kapag hindi ito, sala na. Amen? Hindi tayo magdidiscover ng anumang palusot. Hindi tayo magdidiscover ng anumang mga alibay. Kasi given na yung sample. Si Kristo ay sumunod, hindi sa panahong gusto lang niya. Siya'y sumunod hanggang kamatayan. Kaya ito ang dapat nating makita dito mga kapatid, wala na tayong pwedeng imbentuhin pang pasubali. Di ito pwedeng baguhin at babawiin. Pababawin. I mean, hindi nito pwedeng pababawin, baguhin, at mag-invento ng ating, ako na may nauunawaan ng Diyos. Hindi. Alam mo sa totoo na, mas nauunawaan dapat ng amang anak. Bakit? Pinatay siyang walang kasalanan. Inosente siya. At alam niyo ba, ang tagpo doon sa Isaiah chapter 53, kinalugdan ng ama na siya'y bugbugin, hampasin. Bakit? Nung binuhat niya ang ating kasalanan, siya'y nagmukhang walang mananasa, mga kapatid. Kung magbibigay ng alibay, siya ngay halos naging tupang walang bibig, hindi umimik, hindi siya nangatwiran. Pwede siyang mangatwiran. Bakit ako papatayin? Wala naman akong kasalanan. Pero hanggang sa kamatayan siya'y sumunod. Bakit? Given na yung example, sumunod ka hanggang kamatayan. Hindi yung nakakailang sunod pa lang ay papatay na. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano hindi laging magaan at madali. Testingan nga yan eh. Kung gaano tayo ka-determined, kung gaano tayo ka-committed. Mga kapatid, sagyang sasalubong tayo sa maraming mga salubungin ng buhay. Diyan natin makikita kung nakatingin talaga tayo sa Panginoon o hindi. Are you with me? Hindi pa nga kayo lumpo eh.
Kung ako hindi titingin sa Panginoon, makakaharap niyo ba ako ngayon? Are you listening? Nakakalungkot lang. Salamat sa ating mga Bible students. Sana magpatuloy kayo. Kasi karanasan na ng mga nagpasok sa Bible School, nagsimulang marami. Pero ang gumagraduate pag hindi isa, dalawa, tatlo. Minsan sa gawain din ganyan eh. Nagsisimula ng marami, pero sa kalagitnaan nawawala yung iba. Are you with me? Sa simula, marami. Sa kalagitnaan, medyo marami. Yung iba, nawawala na. Ay sana, kung tayo man ay nalilingwak, tayo man ay nanglulupaypay, hindi license yun para hindi magpatuloy. Kasi si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan. Di bali na kayo dito ipapatay na, basta nasunod. Amen. Maganda yung nasunod hanggang kamatayan. Is that clear? So, the sample has been given. Inilatag na ng Panginoon. Kaya doon sa Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, tayong lahat, mga kapatid, ay iniwanan ni Kristo ang limbawa, kaya tingnan natin ang Panginoon. Sabi ni Hebrew 12:11 verse 1 and 2. Pakitingin niya. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Ano ba yung makapal na bilang ng mga saksing yan? Hindi yung mga saksi ni Jehovah. Yan po yung record ng Hebrew chapter 11. Ano? Pwede kasi tayo ma-discourage eh. Ay kasi si Kristo kaya nakasunod hanggang kamatayan. Ay Diyos naman siya eh, kaya hindi nagkasala. Pero yung makapal na bilang na saksi na nagpatuloy kahit pamali-mali, yan po yung mga taong may mga mali, pero naging bayani. Bakit? Hindi naman talaga kaya natin gayahin ng Panginoon ng sakdal. Hindi natin kayang gayahin. Siya Diyos eh. Pero may mga taong nakapagpatuloy kahit nanghihina. Sukdo lang kahit nagkakamali. Kaya huwag niyo sasabihin sa akin, ay di ako iuurong na ako na may pamali-mali. Yang mga yaman na kukubkob kayo na makapal na bilang ng mga saksi, naandyan si David, naandyan si Samson, naandyan si Abraham, naandyan si Jacob, mga taong may palpak din, pero hindi pumayag na sila ay maalipin ng kapalpakan, bumabangon pag nagkakamali, at nagpapatuloy. Dahil ang Kristyano naman ay hindi maaari, hindi magkakamali. Ang ayaw ng Diyos, yung nagkakamali ka na nga, ayaw mo bang bumalik? Ayun eh. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng mga makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Ibig sabihin, kaya may mga bayani, bagaman may hina, kaya nilang iwanan yung mga nagpapabagal ng asensong espiritual. Ano ba? At ang pagkakasala, alam niyo ba, nagpapabagal sa Kristiyanong paglago, kasalanan. At ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Mga kapatid, hindi madali ang maglingkod. Alam niyo gayon? Kanya ba, basta lang pumunta dito sa unahan? Bago pumunta ng unahan, ang daming struggle na naganap. Kaya nga sisimba lang eh. Tama ba? Kayo nga dinidemonyo, simba lang ang gagawin. Tama? My point is this, at ating takbuhin may pagtitiis. Hindi puro pagtawa, pagtitiis. Hindi puro lagi pagyaman, pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Kaya tumakbo tayo hanggang finish line. Wag lang sa simula. Wag lang sa kalagitnaan. Hanggang sa katapusan. Paano mangyayari? Ang sabi po ng verse 2, namasdan natin, looking unto Jesus. Bakit? Siya'y sumunod till death. Are you with me? At alam mo, balikan natin yung verse 1, yung nakukupkup ng makapal na saksi. Tingnan po yung 11 verse 2. 11 verse 2 ng Hebrew.
Sapagkat sa pamamagitan nito, anong nito? Yung verse 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Faith ang tinutukoy. Faith. Faith is the substance of things not seen. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita and the evidence of things. Ano yan? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So ang pananampalataya, ang kasiguruhan, faith is the evidence of things. Ano yan? Ang pananampalataya, siyang kapanatagan. Yan. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Kayo ba'y may pananampalataya? Kayo ba'y may pag-asa ng langit? Kayo ba'y may pag-asa na isang araw magra-rapture? Kayo ba'y may pag-asa na isang araw mapapalitan ng inyong katawan na walang kasiraan? Kayo ba'y may pag-asa na talaga inyong kasalanan ay pinatawad ng lahat? Dapat panatag. Panatag. Paano nangyari yon? Pananampalataya, ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya may katiyakan. Kung kaya nga't wala kang katiyakan, wala kang pananampalataya. Pero hindi lang yan sa usaping yan. Tingnan niyo po pagdating ng verse 2. Sapagkat sa magitan ng mga ito, ang matanda ay sinaksihan. Sa English yan. Dahil sa English. For by it, yung by it na yan, yung it na yan, ang tinutukoy yung verse 1. The elders obtain a good report. Yan nga po yung sinasabing nakukubkob na makapal na bilang ng mga saksi. Hindi lang sila panatag sa kaligtasan. Yung pananampalatayang yon ang nagdala sa kanila kung bakit sila nakakasunod hanggang kamatayan. Amen? Hanggang saan tayo? Kristiyano, hanggang saan tayo? Amen? Inahamon tayo. Commitment. Commitment. Ang pag-aasawa, commitment din yan. Pero mind you, ang pag-aasawa hindi laging masaya. Ang magiging katatagan ng inyong pagsasamay, commitment. Whether you are happy or not. Whether you have money or loans. Hindi masaya yan. Ano nagpapasaya? Lumago pareho kay Kristo. Hanggang saan? Hanggang saan? Ang Panginoon ay tinulad sa mga hasik. Tama? At siya'y naghasik ng binhi. Tama? Ang iba ay natanim sa daan. Sa daan. Ang iba ay natanim sa batuhan. Ang iba ay natanim sa dawagan. Ang iba ay natanim sa mabuting lupa. Alin na nagpatuloy? Yung nasa mabuting lupa. Bakit? Nagtitiis at nagbubunga. Hindi lahat nakasunod hanggang katapusan. Salamat na lamang, ang kaligtasan ay hindi nawawala doon sa ligtas. Kaya kayo iniwala kapag tunay kang anak at kayo nagpabaya at hindi nag-aayos, namamalo ang Diyos. Amen? Tama ba? Maliwanag ba ang ating pinag-uusapan? Maliwanag ba? Ang gusto ko mapakinggan ni amen, hindi yung lipon-lipon. Amen? Para hindi tayo makaabala ng iba. Pakinggan natin ang mensahe. For by it the elders obtained a good report. Ibig sabihin mga kapatid, good report, may magandang patotoo. May magandang katunayan. Amen? Sino yun? Sabi nga ni yung author writer ng Hebrew, kung sasaysayin ko sila isa-isa, ay maubusan ng panahon. Di ka? Opo, ako inaniwala, nabanggit si Abraham. Pero si Abraham nagkaanak kay, sino ba ito? Si Agar. Inagar ng inagar. Ano? May mga pula, pero ang maganda, nagpatuloy hanggang
kamatayan. Si Kristo lang naman ang walang maipupula. Pero siya nagpatuloy na walang pula hanggang kamatayan. Pero salamat, may mabuting balita. Kahit nangihina tayo, tuloy lang. Tuloy lang. Natatapilo ka, di umiyak ka sa kasalanan mo. Huwag kang mabuhay sa kasalanan mo. Umiyak ka sa kasalanan mo. Amen? Tao tayo. Si Kristo ay nagkatawang tao lang. Pero tayo ay tao lang. Pero hindi natin na-excuse yun. Pero magpakasanto-santo muna. Kasi ang kasalanan naman hindi lang hayagan eh. Ang kasalanan maging sa utak. Pwede kang banal, para kang pariseyo, hindi makabasag ng baso. Paano yung kahalihaw ng utak mo? Kaya, mga kapatid, ang challenge dito, kahit ba tayo pasimplang-simplang, kahit tayo pa iwa-iwail, giray-giray, basta looking unto Jesus. Tuloy. Tuloy. Amen? Kalahin mo, tayo mag-2025 na. Di ba kayo natutuwa na tayo makakalampas nga yata ng 2024? Ako iniwala sa akin at sa inyo, maraming nangyari. Pero salamat, andito pa rin tayo. Magpapatuloy ba tayo? Papatuloy ba tayo? Ay, ang sabi, obedient unto death. Eh si Kristo, sumunod na walang mali. Kasi siya ang Savior eh. Pero tayo sana ay sumunod kahit nagkakamali. Amen? Bakit tayo nakukupkup ng makapal na bilang ng saksi? Kaya mga batid, mas nakika-discourage lang yung mga tao kalami kung sinong tuwid na tuwid. Pagka ako'y nakapakinig ng ganyan eh, magkabulat lahat, tatanlaan tayo, ikaw itatahimik na din. May mga tao akala mo eh. The authority of the preacher is not their lives, but the scriptures. Amen? Let's just preach the scriptures, not even your experience. The authority preaching the scriptures is not your experience. Bakit? Bias kang magsalita ng experience mo eh. Paano yung palpak mong experience? Tama? Kaya ang dating sa tao, nakaka-discourage lang. Kung tao hindi nagkakamali, akala mo lang. Kaya alam mo, mas magaling yung mababa lagi. Sabihin natin, tayo'y nabubuhay, nagpapatuloy sa awa at biyaya lamang ng Diyos. Walang magaling na anak ng Diyos. Ang magaling ay si Jesus na nagkatawang tao. Kaya magpatuloy ka. Amen! Opo. Tuloy lang. Dahil may mga nabging bayani, kahit palpak din. Bakit? Obedient unto death. Eh, mahirap na. Pamali-mali pa ng tayo, titigil pa tayo. Di lalo na. Saan ka makakarating? Nakamamaling-mali ka na nga. Eh, papawala-wala ka pa. Di lalo ka na. May sakit ka na nga. Ayaw mo pang kumain. Tama ba? Huwag kayong susuko. Tuloy ang pamimingot. Amen. Tuloy lang. Kung kayo'y may kinahihiya, huwag yung isiping ikaw lang. Dahil tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Doon wala nang pwedeng bida-bida. Ikaw at ang Diyos. Kaya ngayon pa lang, ramdamin mo nang hinahatulang ka na. Are you with me? Till death. Serve. Amen? Kaya ba mga taga-balete, susunod sa Panginoon? Hanggang kamatayan. Mga players natin, huwag sana maputulan yung buto. Eh, pinipredict ko na yung ating laban na yan eh. Hindi mo ito laban ng elimination. Laban ito ng mga nanalo. Eh, siyempre, walang gusto magpatalo dyan kahit magkabingutan. Kaya kinanalangin ako, itutuloy. Ano? Alam mo, sa buhay Kristiyano, mabibingutan tayo.
o pwedeng makabingot. Namingot, mingot. Oo. Pwede tayong katisuran o pwedeng mahatisog. Oo. Samot-saring karanasan. Pero ang hamon sa atin, obedient unto death. Tama ba? Tama ba? Huwag kayong titigil. Ayaw ng Diyos nang natigil. Basahin niyo ang Hebrew chapter 10 verse 38. Hebrew chapter 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yung matuwid dyan, you are counted righteous in account of Christ by faith. At kailangan kang mabuhay sa pananampalataya. Bakit? Hindi performance na kabanalan lagi yan. Bakit? I-apply mo rin pananampalataya mo na ang Diyos ay nagpapatawad lagi. At nakakaintindi sa iyo. Amen? Kasi kapag ikay naglakas-lakasan, hindi ka lalo tatagal. Don't serve God by your strength. Serve the Lord by His mercy and grace. Okay. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, sala na yun sa panuntunang ibinigay ni Kristo, obedient unto death. Hindi pwedeng obedient unto death, ay umurong nga eh. Kaya sabi naman, hindi ko kinalulugdan. Ayaw ng Diyos ng titigil. Amen? Bakit? Inilatag na nga ni Jesus ay ang paglilingkod. Obedient unto death. Masunurin hanggang kamatayan. Kaya pag uurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Tutuloy ba tayo? Huwag tayong ma-discourage na kaya, Panginoon naman kaya kayo nakapagpatuloy ay Panginoon. Aba, nakukubkub ng makapal na bilang ng mga saksi. Bye-bye. Kaya nga halaga ng babasa ng Bible. Sino ba yung basa yung Hebrew? Sabi, mahaba ng isa-isahin pa. Nagsimula siya kay Abel. Tapos kay Enoch. Tapos kay Abraham. Tapos kay Jacob. Hindi na binanggit sina Hepte, sina Samson. Mga yon ay mga nagpatuloy, naging bayani, pero maraming palpak. Ang mahalaga, magpatuloy. Dahil bakit? Yung kapalpakan mo maiaayos pag nagpapatuloy. Pero lalala yan pag tumigil. Baka kunin ka na nga ng Panginoon. Gusto nyo bang gumaling na? Amen? Are you listening? Pastor, ako'y nahiya ng mga ako. Ako naman hindi nakakatapat. Hindi ang solusyon dyan tumigil. Tuloy! Kaya ka nga binuhay pa ng Diyos. Ibig sabihin, pwede mo pang bawiin yung ipinangako mo. Amen? Lagi ang tendency natin, hindi pa urong, kundi pabawi. Kayo ba, papaya, pag natrangkaso, alam mo, matay na lang ako. Hindi! Gusto mo'y kumain ulit, makabawi. Ganyan din sa ministry. Huwag mong hayaan nagkasakit ka na, magpapakamatay ka na. Hindi, bumawi ka. Yung namis mong isang kalderong kanin nung ikaw ay nakatrangkaso, dadalwahin ko yan. Amen? Ako'y nag-backslide, ang tagal kong di nakakasimba, ay binuhay ko ulit ng Diyos. Bawi! Bawi! Hindi urong, bawi! Are you with me? Tagal ko nang di nakakapag-tithes. O gusto mo ka tumigil na? Gusto mo tumigil na? Ay pag-anak ka ng Diyos, patitigilin ka na talaga. Anak, dinig ka na sa langit. Nakakasikip ka na laan dyan. Patuloy lang. Hanggat binibigyan tayo ng pagkakataong bumawi, bawi. Pero kung ayaw mo bumawi, di ka pinapalo ng Diyos, baka hindi ka sa Diyos. Baka hindi ka talaga sa Diyos. Mahirap namang asahan magpatuloy yung hindi naman sa Diyos. Tama? Hindi pwede magpatuloy yung wala namang sinimulan. Kaya nga, He who began a good works in you. Dapat meron talagang simula ang Diyos sa iyo para makapagpatuloy ka. Paano ka makakapagpatuloy? Wala kang ang simula. Nakakita ba kayo ng awit na ending walang simula?
Mayroon nga awit, bakit ang awit? Ano yan? Mayroong simula at may katapusan ang araw at gabi. Di nga, kaninong ko alam niyo ba ang kantang yan? Mayroong simula. Mahirap mga kapatid yung katapusan kung wala ka namang simula. Hindi mo kaya magpatuloy na maglingkod sa Diyos hanggat hindi ka anak ng Diyos. Tama ba? Kasi ang paglilingkod naman hindi gaya-gaya yan. Gagayahin ka, pero hindi ka gaya-gaya. So, maliwanag ko ba? The sample has been given. Number 2, the service should not be taken lightly. Bakit? Abay, sabi ng talata ay, at palibhasay, nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagpasunurin hanggang sa kamatayan. Abay, hindi magaan yan. Pwedeng sa simula'y madali. Pero yung hanggang kamatayan, kaya wag mong isipin ang Kristiyana'y madali. Ang isipin mo'y kasama mo si Jesus kahit mahirap. Sadyang hindi madali. Akala mo hanggang kamatayan. Ay, ang pinakita ng mga halimbawa ng Panginoon talaga hindi madali. Tama ba? Kaya mga kapatid, huwag niyong isipin, kung yung ating tagapagligtas na hirapan, ikaw pag namang iniligtas laang niya. Tama ba? Tayo na may huwag maging prinsipe at prinsesa. Ay, okay, Kristiyano na. I am licensed to sin. Wala na ko ba? Imagine, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay naglatag ng halimbawa na kanyang buhay naman ay kita natin kung binabasa talaga natin. Sa unang tikada pa lang, hinarap na niya ang dyablo. Tama? 40 araw, gabing walang kain sa pag-aayuno. Madali ba yun? Madali ba yun? Sa inyo nga, kumain kayo, kita ko sa inyo yung lungay-ngay. Pero kayo kumain. Imagine 40 days and 40 nights, no water, no food, no solid food. Why? Hindi madali ang digmaang Kristiyano. Bakit? Kinaharap mismo niya ang pinuno ng kadiliman. Mga kapatid, wala tayo sa mall. Wala tayo sa pistahan. Tayo nasa battlefield. Lahat ng Kristiyano may kalaban. Amen? Saan ka nakakita ang digmaang madali? At nakakapag-make-up ka pa, ay, baka ako'y tamaan. Amen? Isang putok, lipstick ko, naalit. Walang ganun. Tingnan po yung mga sundalo. Naglalagay pa ng mukhang madilim. Nagbabalot ng mga dayami, lalo yung mga sniper. Minsan nagugulungan nila, may ahas, may mga guyam. Tinitis na yun. Bakit? Pag gumalaw sila, mahalata sila, patay sila. Hindi madali yan. At ito ang ilalagay nyo na sa inyong kukote. Pag ikay naging Kristiyano, sumuong ka sa digmaan. Huwag mo nang isiping maalwan. Aalwan yan pag tinanggap mo nang hindi maalwan. Iba na yun. Basta paano aalwan yan? Tanggapin mo hindi maalwan, aalwan yan. Pero pag ikinagugulantang, ano kayo? Ang daming nanunokso sa akin. Ang daming bawal. Ang daming dapat tayuan. Sagyang ganyan. Sagyang ganyan. Kaya nga tayo ay ilaw, di hindi tayo dilim. Kaya nga tayo ascend, di hindi tayo ang bulok. Tama? So talagang tayo ay may lalabanan.
Kung ang mundo, ito nga sabi ng Hebrew chapter 10:24 ba yan o 25? Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Oh. Kaya dahil sasamba ka, bakit? Hindi yun ang tamang ugali pag hindi. Huwag nating gayahin yung gaya ng ugali ng iba. Are you with me? So, ibig sabihin, may gagayahin tayo si Kristo, hindi yung ugali ng iba. Amen. Para maaga yata ako nito. 4 lang puntos ko eh. Ako yata nabait habang natagal. Ano? Kalahin mong 4 ang puntos ko. Noong Miyerkules, 3 lamang. Okay. So, number 1, the sample has been given. Then number 2, the service should not be taken lightly. Bakit? Ay tildet eh. Tildet eh. Kaya kayo mga nanliligaw, huwag asbok. Pag kayo na, hanggang kamatayan na yan. Naghihiso man yan o hindi, kayo na. Yan may sanay lumigo o hindi, wala ka na magagawa, kayo na. Tama? Opo, opo. Kaya kung kinakay Kristo, siya na habang kamatayan. Sana, mangangako tayo by January, magkukumit ba tayo? Ano nakuha niyo ministry? Tagatulog ministry. Ba, mahirap din yan. Akala mo nag-ahalisan ay tulog ka pa. Amen. Ano pa? Tagatikim ministry. Tagakain ministry. Ano yung ministry pinili mo? Huwag mo lang listahan. Huwag mo lang pagtasa ng kamay. Obedient unto death. Are you with me? Amen o ba? Then number 3. The strength drawn from the service. The strength drawn from the service. Ano ibig sabihin? Si Kristo ay may pinaguhugutan ng lakas. Bakit nagawa niyang hanggang kamatayan? Amen? Kung si Kristo nga may pinagdidependihan sa pagkakatawang tao, dapat lalong tayo. Dahil tayo hindi nagkatawang tao, sagya tayo yung tao na makasalanan. Are you with me? Okay, ano yun? Verse 8, basahin natin ang verse 8. At palibhas ay nasampungan sa anyong tao. Oh, ang tao ay larawan ng kahinaan. Ang tao ay larawan ng limitasyon. Ang tao ay larawan ng karupukan. Kaya dapat mayroong pinaghuhugutan para makapagpatuloy. Are you with me? Ano kanyang hugot? Siya'y nagpakababa. Are you with me? Amen. Binubulay ko. Nung binubulay ko ito, nilagay ko agad sa Facebook para hindi ko makalimutan. Kasi meron ako pinaglalagyan, pinuputakti agad ng like, Lord Jesus, thank you, Jesus. Ang baptist, nabasa, ano kayo sabi mo, Pastor? Meron, minsan daig pa tayo ng mga charismatic, ng mga born again, napaka-appreciate nila sa mga thought. Ano? Eh, pagka sa baptist, namamantot na ayaw pang mapansin eh. Ano? Ano ang quotation ko doon? Siya nga'y nagpakaba. Siya nga'y Diyos ay nagpakababa. Ay, ikaw. Hindi ka naman Diyos eh. Tama? Pero paano niya ipinakita kanyang kababaan? Hindi sa salita. Nagmasunurin hanggang kamatayan. Kung siya nga'y Diyos na nagpakababa sa pagsunod, ikaw, hindi ka naman Diyos, hindi ka nasunod. Amen? Amen. Tama sabi ng ahas. Ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. O, tama yan. Ano ang Diyos? Ang gusto lang ay sarap, ayaw maglingkod. Ang gusto lang ay nasusunod ng sarili, pero ayaw masunod ang gusto ng Diyos. Yan ang Diyos na inialok ng ahas sa tao. Ang masusunod yung gusto mo, wag mo nang pakialaman ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ng tao sa kasalanan. Maging masaya kahit ayaw ng Diyos sa kanyang gusto.
Pero ayaw niya ng gusto ng Diyos. Pero si Kristo ay Diyos mismo nagpakababa, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Siya ngay Diyos, nagmasunurin hanggang kamatayan. Sino ka naman para hindi? Amen? Sino naman ako para hindi? Tayo kay iigi pa sa Diyos. Tayo ba'y mas gagaling pa sa Diyos? Yung Diyos ngayon nagpakababa. At nung siya'y masumpungan sa anyong tao, siya'y naging masunurin. Kasi ang lapat ng pagpapakababa ay ang pagiging masunurin. Dahil kung di ka masunurin, nilalabanan mo ang Diyos. Kaya ang lapat ng pagpapakababa ay hindi yung mababang pananalita, kundi yung buhay na nasunod sa Diyos. Hanggang saang pagpapakababa? Hanggang kamatayan. Kaya masasabi ko sa iyo, mga kapatid, sa aking sarili, na ang hugot ng ating pagsunod sa Diyos, huwag mong labanan ng Diyos sa iyong buong buhay. Dahil Isaiah 57:15, tingnan niyo po, naalala ko lang. Basahin natin. Andiyan pa ba kayo? Isaiah 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog. Sino yan? Mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Alaala ko yung kadibating saksi. Saan ka nakakita ang pangalan ay word? Sabi, berbo? Walang pangalan yan. Pangalan nga ay banal. Yung pag nabang salita, hindi maging pangalan niya. Pangalan niya ay banal, oh. Ano sabi? Na ang kanyang pangalan ay banal. Hindi daw pwedeng pangalan ng Diyos ang berbo. Ay pangalan nga niya ay banal. Meron nga sa Bible, pangalan ay Tubal. Ang matinding pangalan. Ang pangalan mo, Tubal. O, di nga? Pangalan yon. Ay, manggugupit ko na kay bata yung pangalan si Kabalita. O, ang balita, pangalan. Saan papagupit? Kabalita. Kaya yung berbo, pangalan ng Diyos yun. Amen. Ngayon sabi, ng pangalan ay banal. Ito, mga kapatid, ang Diyos na mataas, matayog, tumatahan sa walang hanggan, na pangalan ay banal. Sino kasama niya? Ako'y tumatahan sa mataas at banal at ako nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Ano ang hugot ng pagpapatuloy? Huwag kang mayabang. Huwag kang maglakas-lakasan. Kasama ng Diyos ang mapagpakumbaba. Ay si Kristo ngay sumalalay sa Diyos sa pagiging tao, na nagpakababa sa pagitan ng pagiging masunurin, ay sino ka naman? Mapapahiya lang tayo pag tayo ay nagyabang-yabangan. Sabi ni Pedro, no way, Panginoon, ikipagkanulo ko. Handa kong ibigay ang aking buhay. Ano sabi ng Panginoon? Hindi titilaw kang manok na hindi mo ako ikakailang makatlo. Yun, napahiya si Pedro. Pero maganda kay Pedro, tumigil ba siya? Tumuloy. Ang problema sa atin, pag nasasaway sa mali, tigil na nga. Sino tinakot mo? Kawaawa ka. Amen. Amen. Dapat tayo tuloy lang. Tuloy lang. Pag itinatama, praise the Lord. Pag tama, lalong praise the Lord. Amen. Yun po eh. Imagine, Diyos nga ay nagpakababa, nakita sa pagsunod, tayo, sino para hindi? Ayun kapatid, si Lucifer, kaya di makasunod ay dahil ng pagmamataas. Are you with me? Ayun kapatid, baba lang. Kaya sabi ni Kristo, not my will, but thy will be done. Sa totoo na, hindi lahat ng gusto ng Diyos gusto mo. At hindi lahat ng gusto mo gusto ng Diyos.
Pero let His will be done. Tama? Tama ba? Maliwanag mo ba yun? Huwag nating igkasan ang kalooban ng Diyos. Huwag nating sumangin ang kalooban ng Diyos. Ibaba natin. Huwag na tayong mag-excuse. Kasi si Kristo maraming excuse kung tutuusin. At valid yung Kanya. Bakit naman ako'y papanganak sa sabsaban? Ako'y hari ng mga hari. Ako'y Panginoon ng Panginoon. I created the universe, tapos ilalagay mo lang diyan ako sa sabsaban. Siya ang pwedeng hindi ilagay ito. Tapos ako'y ipapanganak. Isang sa hindi magkasa sa walang hanggan, ay nagpakababay, nagkasa sa sinapupunan ng isang babae. Mula sa walang suka sa kalakhan, pumasok sa napakaliit na sinapupunan ng inaniyang ginamit ng Diyos. Sa pagpapakababa sa pagsunod, pwede kang hamak-hamakin. Pwede kang maliitin. Tanggapin mo lang maliit ka. O talagang maliit ka naman, magpakaliit ka na lang. Amen? Napapansin niyo ba kalimitan ng mga taong pinagbibida ang kanilang kapulaan? Sila yung masasaya. Amen? Huwag ka na masyadong maabas sa iyong kapintasan. Kung pirat ang ilong mo, praise the Lord, nahinga. Amen? Kikiuna, no? At least salamat buo. Ay ano yung isa? Yung putol ang kamay. Putol lang pa, anong hirap noon? Pero deg ako sa langoy. Pag ako napunta na swimming pool, ako doon sa pinakamababa, nalulunod, sisingap-singap. Doon sa pinakamababa. Pero ito anong pangalan na yan? Niki? Butchike? Niki. Sige. Okay. Ang dami nyo eh. Lalo ako nalilito, no? Basta alam na ninyo yun. Alam na ninyo yun. Ano? Baba lang tayo. Amen? Huwag tayong rebelde. Amen? Huwag tayong palaban. Sino ka? Ang bansa nga ay katulad lang ng drop of water. Isaiah chapter 40. Kaya sabi ni Isaiah, we are less than nothing for us to boast. We are only saved by grace for us to boast. And we are created not out of diamond, stones, gold, but from the dust. Huwag tayo magmataas. Si Kristo ngayon nagpakababa. Ay sino ka naman para magmataas? Amen? Ano yung pagpapakababa na nagmasunurin? Hindi salita. Napaka-humble ng tao yun. Ang humble umimik, pero hindi manasimba. Amen? Hindi nagbabasa ng Bible. Ito pang malungkot. Alam mo kapatid, kapag hindi ka nasunod talaga sa Diyos, lalamunin talaga tayo. Marami akong alam ng mga membro, hindi talaga nagsosolwin. Paano ka sisiga? Paano ka lalago? Kasalanan ang hindi mag-akay ng kaluluwa. Mind you. Utos yan eh. Humayo kayo. Ngayon, kung di ka nasunod, nagkakasala ka! Kala mo ga ang kasalanan lamang magnakaw? Kala mo ga ang kasalanan kabastusan lang? Yung simpleng hindi ka nag-aalok ng kay Kristo, kasalanan yan. Dahil utos yan eh. Kaya walang Kristiyanong nauubos sa maghapon, wala man lang nababahagi na ng salita ni Kristo. Papayag ka bang lubugan ka ng araw, ganyang ka lang? The church being commanded to go and make the nations disciples. Teach them. The church, hindi the workers. The church. The church, not only the pastors. The church. At ang church ay binubuo ng lahat ng ligtas na nabautismuhan. Kaya dapat ako'y Kristiyano, wag lang nalubog ang araw nang inatupag mo'y bahay mo lang. Sarili mo lang. You are living in sin. You live in sin. Yung iba nga, kalain mo,
May nagagawa tayo ng 10 verses, nagdi-design. May tumutok ba dyan? Sinini. Aba, kompleto na tayo ngayon. Napapansin ko parang ilang linggo na tayong kompleto. Yung iba hindi man lang mag-post. Di ka na nga nakakahayo. Di mag-post. Hindi wala kang kasaliha. Hindi ka dapat hindi kasali. Kasali ka. Dahil membro ka eh. Amen. Ay, pastor ko may nag-giving na. Bakit? Bakit ang pastor may giving na? Nag-aakay pa ng kaluluwa. Di ba? Di ka dapat pwedeng sabihin, ako'y lumpo na. Ba't nagawa na para mag-akay ng kaluluwa? Ay, di lalaw ka naman. Hindi excuse ako, nag-giving na, hindi na ako mag-aakay ng kaluluwa. Alam mo, kung masaya sa giving mo, masaya ka rin mag-aakay ng kaluluwa. Magkakasama yan. Magkakasama yan. Kung masaya ka sa kaligtasan mo, masaya kang magbigay, masaya ka rin mag-aakay ng kaluluwa. Ngayon, kung wala kang ginagawa, may matakot ka. Matakot ka. Baka ikaw yung hindi namin alam na dapat akayin. Bakit? Iniisip namin naakay ka na eh. Yan ang nakakatakot. Yung iniisip mong naakay mo na, hindi pa pala. Bakit? But walang participation. Walang participation. Pero pakyut ang alam, patulog-tulog lang. Nako. Alam mo, kapag hindi ka nagbago, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. May iwanan ka talaga. Sana sa rapture, hindi naman. Amen. Alam mo kapatid, ang ganda na mensahe. Amen. Sana natututo tayo. Binabasa ko na uli ang isang lumang Bible. Na-miss ko eh. Ito kahit gayang-gayanin. Sira na. May naluma na ba kayong Bible sa kababasa? Ang masarap na Bible, yung naluma mo sa kababasa. Hindi kayong mukhang luma na bago pa ang Bible. Are you with me? Amen mo ba? Kaya mga kapatid, bumaba tayo. Lahat ng kalooban ng Diyos, huwag tayong mamili. Huwag nating piliin ang gusto ng Diyos dahil lahat ng gusto ng Diyos, maganda yon. Kaya kung di mo magawa, sorry, humble yourself. Hindi sasabihin, ati, kayo na lang ang may crown. Kaya mo sabihin yun. Amen? Yung nga lang, yung mga bata, pagka nagbibigyan ng award, ay, yung bata yung nasa mga loob eh. Ay, gusto ko rin. Ba't siya binigyan? Kala mo lang madali yun. Pero pag nasa aktual na tayo, ikinakahiya ka na ni Kristo, ba't ikiganyan ang buhay mo? Ay, award. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin ay ikakahiya ko rin naman. Oh, mga kapatid. Amen? Kala mo wala lang yan. Ang sabi ng Bible, ang sino mang magmakahiya sa akin ay ikakahiya ko rin naman. Ako ngayon nagtataka, yung magsasabong, di nahihiyang daladala ang manok. Yung mga nagpipilit sa bus, pagkatapos ay hihingi ng buslo, hindi nahihiya. Alam ko saan matapang ang loob natin? Yung batang-bata pa may boyfriend na. Batang-bata pa may girlfriend na. Nanonood ng pornography. Nanonood ng mga kasalanan. Bakit sa kasalanan hindi tayo nahihiya? Tapos sa gawain tama, tayo hindi nahihiya. Tayo nahihiya. Let us serve the Lord unto death. Anong hugot? Humble ourselves. Huwag nating labanan ng Diyos. Sino ka para lumaban sa Diyos? At tandaan nyo dito, yung palaban sa Diyos, huwag yung daisan, masamang impluensya yan. Oh, sabi ng Bible, yung tutol sa Diyos, palaban sa Diyos, huwag mong gagayahin yan, masamang impluensya yan. Tapos ang gagawin pang ehemplo, yung yumayamang, hindi naman active. Parang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen.
Kala mo ga ang yaman ang kapahayagan ng biyaya? Hindi ako naniniwala na mayaman kay pinagpala ka. Ang tunay na pagpapala, kahit mahirap ka, nasimba ka, nagtatays ka, umaawit ka, nagbabasa ka ng Biblia, nag-aakay ka ng kalwa kay Kristo. Kahit hindi ka mayaman. At kung yumaman ka, mas lalo kang gagamitin ng Diyos. Pero kung yumayaman ka lang na hindi ka man nagagamit ng Diyos, ipagyayabang mo lang yan. Tagal mo nang naikinig ng Bible, masisilo kapag sa ganyang prinsipyo. Ibig sabihin, hindi talaga tayo nakikinig. Ang pastor ba, against sa kayamanan? No. Gusto kong tayo makabili ng lupa. Yun ang pangarap ko. Kung yayaman, sa tamang paraan, magandang yumaman na nagagawa ang kalooban ng Diyos. Huwag kang yayaman na hindi ka nagagamit ng Diyos. Yabang yan! Magandang makuha mo sa dalisay na paraan. Ano yung dalisay? Hindi lang nakaw. Kala mo ga masama lang paraang yumaman? Ay yumaman sa pagnanakaw? Ito, yung ikaw ay nagkakaroon, napapabayaan mo ang Panginoon. Hindi yan dalisay. Hindi yan dalisay! Si Kristo nga ay, not my will, but thy will be done. Say mababa, ikaw, ang tigas mo sa mali. Amen. Ang tigas mo sa mali, tapos pag pumiritching ang pastor matigas, ako na naman ang sinisir mo na. Ay, sino pa sa palagay mo? Eh, kung ikaw ang nagawa ng mali. Amen? Amen. Then last, pamasira ang pangako ko. Sabi ko, 4 lang. Eh, napapasarap. The sensible reason for obedience. The sensible reason for obedience. Chapter 2, verse 10 and 11. Hindi mo tayo maris dyan eh. Hiniwag lang natin ang 6 hanggang 11. Tingnan po yan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagiging masunurin hanggang kamatayan, hindi talunan. Amen? Ang esensya ng tagumpay, hindi dahil nagkapera ka ng marami. Ang esensya ng tagumpay, dahil naggagawa mo ang kalooban ng Diyos, lalo na hanggang kamatayan. The very essence of what we call success is because we obey the Lord. Not my will, but thy will be done. Sabi ha, upang sa pangalan ni Jesus ay luhod. Si Kristo hindi talunan. Ang matagumpay na Kristiyan ay nasunod kahit hindi nayaman. Pero hindi lahat ng nayaman matagumpay. Amen? Amen. Pero hindi naman lahat ng mayaman talunan. Pastor, ang gulo. Hindi, intindihin mo lahat, hindi yan magulo. Amen. The sensible reason for obedience. Sige, balikan natin yung talata. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod. Nang nga sa langit, pati yung mga anghel, at nga sa ibabaw ng lupa, pati demonyo, pati diablo, pati makasalanan, lalo na mga ligtas, at nga sa ilalim ng lupa, pati mga patay. Verse 11. At upang ipahayag ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon. Ito yung kanyang sensible reason of obedient unto death. Sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam mo bakit ka magpapatuloy? Simple lang. Para matuwa ang Diyos. Tayo inilikha hindi para tuwain yung kadais mo. Hindi para tuwain ang sarili mo. Ikaw ay iniligtas at nilikha ng Diyos para matuwa ang Diyos. Paano siya matutuwa? Obedient unto death. Bakit? Ang Diyos hindi nalulugod sa naurong. Ang Diyos ay nalulugod doon sa kahit patabada pa, pati-pati palok.
Pero sila'y bumilang sa makapal na saksi. Bakit? Sila'y hindi lang nagsimula, kahit maraming kahinaan, nagpatuloy. Sasamahan niyo ba ang pastor niyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo? Ang iba, ako'y nalulungkot na eh. Amen? Yung iba, nabaptize. Magaling pa nang hindi nabaptize. Tama si Brother Albert. Kasi si Brother Albert makasalanan talaga ito. Lagi naghuhula eh. Eh natutupad ang hula. Amen? Meron dito, aktibo nang hindi pa nababaptize. Pero nang babaptize tayo, wala na. Amen? Ay, alam nga naman hindi natin bautismohan. Ay, sabi, ligtas na. Kaya tayo tao pwedeng maluko. Ay, sinong manluloko? Hindi tayo. Panginoon. Amen? Ay, nagsalita pa din eh. Ako po ang ako'y naligtas at ako po, ang layon po ng aking pagbautismo ay upang maglingkod, magpagamit sa Diyos. Yun, wala na. Sana bumalik kayo. Walang malakas. Ang kailangan lang ay magpatuloy. Tama ba? Tama ba? At kung kayo nakakinig ng preaching na kala mo hindi nagkakamali, iwanan mo yan. Bakit? Walang tao hindi nagkakamali. Ang kailangan natin, nagpapatuloy. Amen? Si Abraham ay nagkamali din. Kaya nga may Muslim ngayon, bunga ng kanyang kasalanan. Alam niyo ba, ang Muslim ay galing kay Ismael. Dahil bunga yan pagkakasala, hirap na hirap tayo turuan yung mga Muslim na yan. At madami pang nadadalang Kristiyano ang Muslim. Pero mabibilang mo ang Muslim na nadadala sa Kristiyano. Di ka? Pero nasaan si Abraham? Nasa Hebrew chapter 11. Bakit? Nagpatuloy. Pero hindi ko mga ibig sabihin, ikay magpatuloy kahit nagkakamali. Magpatuloy kang umiiyak sa mali. Amen? Ay, akong papatuloy, sabi ni Pastor, basta patuloy lang, kahit 3 ang babae ko. Kaya naawa kay Romel, isa pa'y wala. Kaya makakatatlo na. Are you with me? Amen. Colossians 1:15 to 17. Ano sabi ng Colossians 1:15 to 17? Na siyang larawan ng Diyos na tinakita, sino si Jesus Christ, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan, sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan, o mga pagsakop, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya. Take note, at ukol sa Kanya. Mga kapatid, bakit tayo magpapatuloy? Para sa kalawalhatian ng Diyos. Hindi para ikay palakpakan. Nakita mo ako, nagpapatuloy. Hindi. Kaya kayo nagpapatuloy, ang papasalamatan ay ang Panginoon. Ikaw na nagpapatuloy, pupurihin mo ang Diyos. Ikaw na tumitingin sa mga nagpapatuloy, huwag kang lalakay ang tainga dahil nakakapagpatuloy ka sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya tayo, yung mga wala, hindi natin sila dinadatusan. Dahil kami naman ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga tayo gumagawa ng parang paano silang ibabalik. Amen? Hindi para itaboy, kundi para ibalik. Kaso lang, kung ayaw talaga, wala na tayong magagawa. Ano? Last na talata, Isaiah 43:21. Dito na lang ako magtatapos. Isaiah 43, verse 21. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili. Tinan nyo ha? Inanyuan para sa Diyos. Upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Si Kristo pala ay naglingkod hanggang kamatayan sa kaluluwalhati ng Ama. Tayo maglilingkod, bakit nilikha niya tayo? Para luwalhatiin ang Diyos. Kaya, pag ikaw ay hindi magpapatuloy, hindi mo napaparangalan ang Diyos. Amen? Amen ho ba? Tayo ba'y magsasama-sama? Tayo ba'y magpapatuloy? Na-stop na ulit tayo sa 200. Nakakuha na tayo ng 240. Alam mo bakit? Hindi naman nasama yung iba.
Dapat ay tulong-tulong. Amen? Kaya ba'y masaya na bakante ito? Dapat masama loob natin. Ayan ang ginawa mo sa loob ng linggong ito. Ang masama niyan, wala kang ginawa. Tama? Tama? Tapos tayo napakamaramdamin. Ikaw pa ang may gana na yan. Ikaw pa ang may gana magkagayaan. Dapat nga ikisumubsub nila at humingi ng awa at kapatawaran dahil ang iyong pagkukulang at aking pagkukulang. Hindi yung tayo pa ang may ganang may samaang loob. Kayo, oh. Ano tawag doon? Tama? Ay. Tama ho ba? Napakinggan ho ba natin ang mensahe ng Diyos? Anong gagawin natin? Kung ang ating mensahe ay obedient unto death, ay di dapat sa linggo'y naandito ka ulit. Amen. At dapat linggo-linggo'y naandito tayo. Tuwing Miyerkules naandito tayo. Wag ho kayong magdahilan. Ako naman ay, hindi na ako kasing lakas ng dati. Ayan, tatay, 80 na. Oh, ako yung iniwala, itong pinakamatanda dito. Pero tuyag. Amen? Alam mo, if there is a will, there is a way. Kapag gusto mo, may paraan. Kapag ayaw mo, ang daming dahilan. Hindi yan hina ng katawan, hindi. Pilay nga eh! Nagpapastor. At ako, mga kapatid, hindi lang basta ako pilay. Tingnan niyo po ang aking likod, yung tagiliran. Ultaw ang bituka. Yung suso ng bituka, yung anuhan. Bakit? Wala din eh. Taklob na rin. Kasi tabingi nga eh. Tabingi eh. Kaya yung bituka naan din eh. Kaya pag ako'y nasipa na utos, tagiliran, pagka natutulog likod na likod, ako'y nagigising sa sakit. Bakit? Bituka niya nasipa ko eh. Sabi nga ni Pastor Rusty, isa daw sa kanyang hinahangaan. Hindi naman ito sinasabi ko parang na Pastor, yan. Lumpo na, kaya hindi makatagal ng prayer and fasting, nawa namin. Hindi namin masumbatan eh. Bakit? Ay hindi makatagal ng upo eh, masakit ang likod. Kung kayo magdadahilan at magdadahilan din lamang, may dahilan ako. Pero hindi tamang maging dahilanin. Kapag gusto mong maglingkod, magagawa ng paraan. Tama? Kung kaya nga hindi ka makagawa ng paraan, huwag ka nang manising ako'y ganit. Huwag kang magdahilan. The heart of the problem is the problem of the heart. Talaga ang problema ay puso. Hindi ang circumstansya. Hindi ang kapansanan. Puso. Nagdiwang kami ng 80th birthday ng tatay. Ay mga pinsan namin nagtaka, kayo kakang abling ay 80 na nga. Bakit? Yung kanyang pamangkin mukhang 100 na. Oo. Ganyan ang blessing pag naglilingkod sa Diyos. Lalong sumisigla. Oh, ito mo't nadala din ang kanyang mga apo ngayon. Nakasama namin. Ngayon kung ikaw. Kaya wag lang sa simula. Wag din lang sa gitna. Ang sabi ng Panginoon, obedient unto death. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit,